Kung bibigyan ako ng isa pang chance para bumalik sa pagiging 25 or younger sa 25, maraming bagay ang gusto kong sabihin sa sarili ko. Hindi dahil mali yung mga desisyon ko noon, kundi dahil may mga aral sa buhay na natutunan ko now that we are 50. Ngayon na dumating na ako ng 50. At kung alam ko lang sana to noon, sana mas magaan ang buhay ko sa ilang mga bahagi na ito ng buhay. Pero dahil 50 na tayo, may pagkakataon pa. Hindi pa huli ang lahat. Hello everyone! Welcome po and welcome back sa Crazy at 50. Mga buddies, welcome po kayong lahat. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga aral, kwento at realization ng ating buhay pagdating sa edad na 50. Ayan. Sa episode na ito, ibabahagi ko ang 10 advice sa sarili ko at para sa inyo dyan na mga pwede pang bumalik sa 25. Ayan. Para sa inyo dyan na mga 50 na rin. At para naman doon sa mga bata pa na nasa 20 pa lang, 30 pa lang, and 40s pa lang. Pag-usapan natin to. Ito yung mga advice na ibibigay natin sa ating younger self. Sa ating mga younger selves. Ayan. Kung ikaw ay edad 20, 30s, or 40s, ayan. Baka makatulong ito sa'yo. Oo, sa iyo. Kasi mga aral ito ng buhay namin na naging 50 na. Or nasa 50s na. Okay. So without further ado, nandito na ang 10 mga bagay na dapat ay sinasaalang-alang natin. Now that we are 50, ito sana yung mga bagay na nagawa natin noon. Number 1, huwag mong madaliin ang buhay. Oo, huwag mong madaliin ang buhay. Bakit? Nung 20s ako, hindi pa 25 20s ako. Ayan, maaga akong nag-asawa. Oo, nauna ang pag-asawa sa akin. So, syempre kayo dyan ng mga aming mga mahal na 20s pa lang. Ayan, pag-isipan niyong mabuti. Huwag mo yung madiliin ang pag-asawa. Ayan, anong ibig sabihin nito? Ayan, one of the big decisions na nagagawa natin kapag bata tayo, lalo na pag 20 tayo or 25, ayan. Ito yung pag-aasawa ng maaga. Paghinto sa pag-aaral. Or, halimbawa, nag-asawa ka ng maaga dahil, hindi naman lahat, no? Yung iba nag-asawa ng maaga kasi in love na in love sila. Yung iba naman nag-asawa ng maaga dahil na-aksidenteng nagbuntis or nakabuntis sila. At dahil sinasave nila ang bawat pamilya nila sa kahihiyan, nasusubo sila sa pag-aasawa ng napaka-aga or napaka-bata pa. So sa mga panahon iyon, yun ang pinaka magandang desisyon para maging smoothly sailing lang yung mga bagay-bagay. Pero hindi pala natin alam na kapag hindi ka handa sa pag-aasawa, hindi ka rin magiging handa sa mga susunod na mga araw. Pero depende, case-to-case basis naman yan. So para lamang sa mga 20s ngayon or 25 or mga bata or mas bata pa, pakaisipin mo buti bago kayo lumagay sa, sabi nila, tahimik daw na buhay. Oo. Pero tahimik ba na buhay talaga? Ayan. So iba-iba naman ang cases, di ba? So yan. So kung pakiramdam mo, kailangan mong gawin ng isang bagay dahil gusto mo yan talaga, pwede naman. Pero halimbawa, napilitan ka lang sa isang bagay, pakaisipin mo mabuti. Para sa 20 years old na old self natin, pwede mong sabihin, pag-isipan mo muna yan bago mo gawin. Ayan yung tinatawag sa Stephen Covey principle na sabi niya doon, pag ikaw ay karpentero, ang isang karpentero ay nagme-measure ng 2 beses, di ba? Pero, isang beses niya lang yan ikakat.
So, bago i-cut, kailangan i-double check lahat ang tamang measurement. Diba? Para hindi ka magkamali. So, sa buhay, hindi tayo pwedeng bumalik sa dati nating self para baguhin yon. So, walang second chance sa pag-aasawa muli kapag bata kang nag-asawa. O kapag naman hindi tungkol sa pag-aasawa, gaya ng pag-aaral, kumuha ka ng kurso na hindi mo pala gusto. Ayan, sa bandang huli, nakatapos ka, pero hindi ka masaya kasi hindi mo yon talagang gusto na maging kurso mo o maging trabaho mo. So, kailangan pakaisipin natin mabuti. You have to think twice, thrice, before you decide. Ayan. So, kailangan mong pag-isipan mabuti, i-measure mo mabuti, i-weigh mo mabuti ang mga bagay-bagay bago mo gawin. Ayan. So, marami tayong mga desisyon noon na kailangang sana na pag-isipan natin ng mabuti. Ayan, pwedeng tungkol yan sa career at sa stability mo or success stability. So, yan ay tinatawag natin ng mga bagay-bagay na dapat ay nililista rin natin kung ano ba yung talagang dapat na ginagawa natin bago natin dinidesisyonan. Alam mo na yan. So, kailangan isipin bago yan, desisyonan. So, walang iniwan din yan sa mga social media posts, di ba? Think before you click, di ba? So, isipin mo mabuti bago mo siya i-post. Kung halimbawa, galit ka sa isang tao, galit na galit ka, gusto mo i-post yan at gusto mo ring sabihin at itag yung taong kung saan galit na galit ka. Nako, isipin mo yan mabuti. Same thing sa buhay natin, anumang desisyon natin noon, nung bata tayo. Ayan. Ikaw na 20 years old ngayon, 30 or 40. Ayan. Pakaisipin mo na mabuti bago ang pagdedesisyon. Okay, so with number 2 naman, alagaan mo ang kalusugan mo. Oo. Palagi natin itong sinasabi dito, no? Alagaan ang kalusugan. Bakit? Kasi sa edad na 25 or 20s, di ba madalas inisip natin na malakas pa ako, kaya ko to, bata pa ako. Pero ang mga habits pala natin, maliliit na habits na yan, pag lagi natin ginagawa yan, katulad ng kakain tayo ng matataba, kakain tayo ng masasarap, matutulog tayo kung kailan natin gusto. Alam mo yung puyat na puyat ka, sobra ka sa pagod, kulang ka sa tulog. Pagkatapos, babangon ka ulit ng maaga tomorrow, parang kulang ang pahinga. So, wag mong gawin yan. Kasi ang kalusugan natin, nauubos yan. Ang kabataan, lalo na. So, ang ating pagiging bata ay minsan lang mangyayari. Pag iningatan mo ang iyong kalusugan, bata ka pa lang, malaking tsansa na hindi ka mahihirapan sa mga bagay-bagay may kinalaman sa kalusugan. Ayan. So, yung mga habits daw natin kasi, yan ang magdidikta kung ano ang magiging kalusugan mo ng 40 or 50 or tamang mga 60s. Pero yung iba, 40s pa lang, nararamdaman na nila, di ba? O yung iba nga, 30s pa lang. Bonus tips pala mamaya para dun sa mga 30 years old na. Mamaya, sasabihin ko yan. Okay, number 3, ito yung huwag matakot na magkamali. Diba dati hindi tayo natatakot magkamali. Pero ngayon, katulad nung nasabi ko kanina, maraming pagkakataon na natatakot tayong sumubok dahil ayaw nating magkamali. Pero sa totoo lang, yung mga pagkakamali niyan ang pinakamahalagang teacher natin. At yan yung mga nagbibigay sa atin ng mga lessons. So, okay lang sumubok. Importante, natututo tayo sa lahat ng mga bagay na sinubukan natin. Isang bagay ang mahalaga, sabi nila, hindi mo malalaman ang dulo ng isang bahaghari o isang lugar kung hindi ka pa nakakapunta. Pero sa isang banda, kahit na gusto mong subukan ng isang bagay, bago mo gawin, pag-isipan mo rin ng maraming ulit. Para pagdating doon, hindi mo sabi na, ay, eto lang pala yun. Kailangan mong pakaisipin din mabuti kung ano yung mga sinusubukan mo para worth it din. Ano mang pagod mo, ano mang hirap mo, worth it din. So, yan huwag matakot magkamali. Pero, sa pagsubok, kailangang maingat ka. Ikaw na 20 years old,
30 or 40. Para maiwasan ang mga mabibigat or malalaking mga pagsisisi. Number 4, huwag mong i-please ang lahat ng tao. Oo. Isa sa pinakamahirap matutunan ay ang katotohanan na hindi mo kayang pasayahin ang lahat ng tao. Kapag masyado kang, nagpo-focus sa iba, sa opinion ng iba, or sa mga gusto ng iba, nawawala ang tunay mong sarili. Oo. Alam mo ba, napakahalaga na hindi mo piniplease ang ibang tao. Bakit? Kasi mauubos ka dyan. Naranasan at naranasan ko yan. To please everyone, lagi na lang, alam mo yon, o sige na lang, gagawin ko na lang. O sige, okay, sige. Naging ganyan ba kayo? Alam nyo, mahirap para sa atin na pagbigyan na lang lahat ng gusto ng ibang tao. To the point na minsan, teka lang, bakit laging parang sila yung kailangan kong i-please? Sa bandang huli, sarili ko rin ang nag-suffer. Sarili ko rin ang nakadama ng lahat ng mga sakit. Ayan. Whether it's all about, alam yun, sa kaibigan, sa kaanak, at sa mga malilapit na tao sa buhay natin. Kasi kapag sinunod mo na lang ng sinunod ang gusto nila, lagi nilang iisipin na, ay, okay lang pala, diba? At lagi ko itong sinasabi, alam mo yung kukunin nila yung kanan mo, ibigay mo naman yung kanan mo, kukunin uli nila yung kaliwa mo, bibigay mo naman uli yung kaliwa mo. At pag hindi pa sila nasiyahan, ibibigay mo ang buong buhay mo sa kanila. Without realizing na ikaw, naubos ka na. So yan, wag na wag mong gawin yan, ha? Yan. Kapag ikaw ay 20, 30, 40, you have to be firm kung ano lang yung gusto mong maibigay. At magtitira ka lagi para sa sarili mo. Pero ngayong 50s ako, natutunan ko na pwede pa palang gumawa ng mga boundaries na kung saan irerespeto ka nila hanggang saan ka na lang at hanggang saan mo lang ibibigay kung ano ang meron ka. Pwedeng ng lakas, oras, at anumang bagay na pwede mo pang i-share. Share mo yan sa mga tamang tao, kaya ng mga anak mo at ng pamilya mo. Para dun sa 20s pa lang, 30s at 40s, kung wala pa kayong mga anak, sabihin mo sa sarili mo na ibibigay mo ang lahat para sa mga anak mo, sa asawa mo, at sa partner mo. Kasi, sa huli, at the end of each day, and at this journey, sila talaga ang mga importanteng mga tao sa buhay mo. Pero, mahal na mahal mo syempre pa ang mga kaanak mo, kamag-anak, at mga kaibigan. Pero, pinapriority mo kung sino ba talaga ang nasa itaas ng listahan mo. Alam mo na yan. Alright, so number 5 naman, mag-ipon kahit na maliit lang. Ito, magsimula tayong, kayo dyan ng mga 20s or 30s or 40s pa lang, magsimula kayong mag-ipon. Magtabi kahit maliliit lang na amount. Ayan. Kung may isang bagay na sana ginawa natin ng mas maaga noon, ako sinasabi ko sa sarili ko, mas nakapag-ipon pa. Diba? Mas marami na sana. Diba? Pero hindi pa rin huli ang lahat para sa mga 50s dyan or nasa 50s. Ayan. Kailangan natin na magkaroon pa rin ng assessment bawat araw. Ayan. Pero para doon sa mga mas bata sa atin, ngayon pa lang, simulan mo na. Para pagdating ng araw, marami na yan. Maraming na. At hindi lang 20s ka mag-enjoy. Pati sa 40s, 50 mo, or 60s mo, or pwedeng hanggang 70s mo, may enjoy mo. Kasi marami kang naipon. Ayan. Okay. At isa pa, mas maaga kang nakaipon, kahit maliit lang na halaga yan, bawat buwan, malaki ang epekto nito paglipas ng maraming taon. Naku, totoo yan. Rest assured, tama. Tama ang suggestion na to or advice na ito. Ayan. Advice ko pa rin yan sa sarili ko hanggang ngayon.
Okay, with number 6, pahalagan mo ang pamilya. Ayan, sabi ko na to kanina lang. Pahalagan mo ang iyong family. Kung halimbawa, may sama ng loob ka ngayon sa tatay mo, sa nanay mo, o sa mga kapatid mo, isipin mo sa bandang huli, sila pa rin ang mga magiging kakampi mo. Totoo yan. Kaya dapat, mahalin mo sila. Bigyan mo sila ng oras, bigyan mo sila ng energy mo, ng effort mo, diba? Habang tumatanda kasi tayo, mas naiintindihan natin kung gaano ba talaga kahalaga ang pamilya. Ang oras na kasama mo sila ay hindi na mababalik. Kung halimbawa, di ba, mga kabataan, madaling magtampo, madaling magrebelde, madali silang parang, ay, ganito, ganyan. Ayan. So, habang bata ka, pahalagan mo ang oras mo na kasama ang mga kapatid mo, ang pamilya mo, ang nanay at tatay mo, kasi napakabilis ng panahon. Sa isang iglap, hindi ka na 20, hindi ka na rin 30, at hindi ka na rin 40, at marirealize mo, matandang-matanda na ang mga magulang mo. Hindi na sila pwedeng magbiyahe anytime na gusto mo. Hindi na rin sila pwedeng pumasyal anytime na yayain mo sila. So, habang bata ka pa, make the most out of your time na makasama mo sila. Sabi nga sa Bible, mga kabataan, pasayahin mo ako. Sino yon? Ang Diyos na nasa itaas. Habang bata pa, pasayahin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyong sarili, sa iyong mga magulang, mga kapatid, buong pamilya. Lahat yan ay mga mahalagang tao sa buhay mo. Kasi pagdating ng araw, pag nagkaedad ka, sila pa rin ang nandyan. Sila pa rin ang magbibigay ng lakas. Ayan. Sila pa rin ang magiging wind beneath your wings. Ayan. Ang ganda, no? Si Bette Midler yata yung kumanta. Sorry na, nagbabakal ako, mga madam. Okay, so number 7 naman, maglakbay kung may pagkakataon. Habang bata pa, habang malakas, nakakatakbo pa, nakakapag-adventure pa. Sige lang. Hindi kailangan ng malaking pera para makapag-explore sa mundo. Ang paglalakbay ay nagbibigay ng bagong perspective sa buhay. Kung bata-bata lang ako, nilibot ko ang Luzon, Visayas, Mindanao. Kung bata-bata rin ako, lumibot ako sa lahat ng mall ng bansa. Ayan. Lahat sana ng mall. Actually, sa edad ko na ito, ang mall ko palang na napupuntahan, malapit lang dito sa lugar namin. Ayan. At kung bata-bata pa ako, gusto ko na sana, natutunan kong lumangoy ng mas maaga para na-enjoy ko pa rin mag-swimming, ganyan. Ayan. Marami tayong skills at talents na pwede nating paunlarin as early as 20, as early as 30, 40. Bagaman hindi pa naman huli ang 50s or 50 and above na age para mag-adventure pa. Siyempre pa, kung tatanungin kaming mga 50s, gusto pa namin na sana nagawa namin to ng mas maaga pa. Ayan. Pero hindi naman tayo nagsisisi kung hindi nagbibigay tayo ng advice para doon sa ating old self or sa mga mas bata. Oo, ikaw na mas bata sa amin. Gusto namin na mag-enjoy ka sa buhay mo, pero at the same time, maging aware ka na ito yung mga dadaanan mo para maiwasan mo na rin magkamali or magsisi. Okay, so with number 8 naman, matutong mahalin, matutong mahalin ang iyong sarili. Ang ganda nito, no? Sabi niya, sa edad na 25, madalas naghahanap tayo ng validation sa ibang tao. Pero ang pinakamahalagang relasyon na dapat mong alagaan ay ang relasyon mo. Oo, buddy, ang relasyon mo sa iyong sarili. Ayan. Bukod sa relasyon natin sa ating magulang, syempre pa, alagaan natin yan. Kasi nakasalalay dyan ang ating buhay. Pangalawa dyan, yung relasyon natin sa ating sarili. Paano ba natin inaalagaan ang relasyon natin sa ating sarili? Oo naman, di ba? Ano yung pag-aalaga sa relasyon? Syempre pa, unang-una, lagi natin binabanggit dito yung iyong kalusugan. Mental, physical, diba? Emotional. Ayan, lahat yan kasama. Para maiwasan mo ang depresyon, maiwasan mo ang stress,
ang anxiety. Dahil kapag hindi mo inalagaan ang sarili mo, ikaw din naman ang makikinabang ng iyong pag-aalaga. Or, ikaw rin ang makakaranas ng iyong, diba, pagpapabaya. Oo, totoo yan. Ikaw ang makaka-benefit ng iyong pag-aalaga sa sarili at ikaw din naman ang makakadama ng lahat ng resulta kapag pinabayaan mo ang iyong sarili. So as early as 20, 30, or 40, magkaroon ka na ng routine, daily routine, alagaan ng iyong sarili, ayan. Lahat ng pinapayo namin dito sa channel na ito ay hindi lamang para sa 50s. Pwede mo rin gawin ito. Kaya lahat ng mga videos dyan, pwede mong panoorin para sa iyong, alam mo yun, early learning ng buhay. So, as early as 20s, 30s, or 40s, pwede ka nang matuto para maalagaan mo ang sarili mo. Pwede dahil may guide ka na. Maraming mga YouTube channels ngayon, no, nagbibigay ng lahat ng mga lessons sa buhay. Nagbibigay lahat ng tips and advice. Lahat naman yan pwede natin panoorin. Kaya naman, dito naman sa channel na to, nagbibigay tayo din ng mga lessons at ito ay first hand mong maririnig sa amin. Dahil kami ay talagang nakadama nito, nakaranas nito, at bilang isa na naging experience niya lahat ng mga sinasabi dito. Totoong nangyari ito sa buhay. Kaya malalaman mo na talagang ito ay true to life story. O, diba? Minsan, mas magandang makinig sa mga taong nakaranas na ng totoong mga pangyayari sa buhay. Kesa doon sa mga tao lamang na, alam niyo yun. Pero syempre, lahat yan, welcome natin na marinig. Okay. So, number 9. Ayan. Huwag kang matakot na magsimula muli. Kung ikaw ay 20 years old, nagkamali, halimbawa nangyari sa buhay mo, yung hindi mo inaasahan, nagbuntis ka ng maaga, or nakabuntis ka ng maaga. Pwedeng magpakasal ka, pwede naman yan. Or pwede rin naman na sikapin mo munang tumayo muli sa iyong sarili. Planuhin muli kung ano yung pwede mong gawin sa buhay mo. At hindi naman nangangahulugan na iiwan mo ang iyong partner. Nangangahulugan lang na tinetest mo ano ba yung pwedeng mangyari. Pero, rest assured din sa partner mo na hindi mo siya iiwan at hindi mo siya pababayaan. Tapos, susuportahan mo siya kung ano man ang nangyari sa inyo. Ito naman, sa isang banda, habang iniisip mo or pinag-iisipan mo ang mga pwede mong gawin, ayan, kailangan mong i-detalye ano ba yung plano, ano yung objective, ano ba yung goal mo, para alam mo sa susunod na mga hakbang, ito na ang gagawin mo. Alam mo na ang pinaka-orderly at ma-organize mo na rin ang iyong buhay. As early as today, yan, magiging aware ka na, ay, pag ginawa ko ba to, ano kaya magiging resulta? Pag ito ang pinili ko, ano kaya ang magiging resulta? Ayan, lagi-lagi mong isipin ano yung pwede maging consequences ng bawat desisyon na pipiliin. Kailangan mo yang i-weigh. What will be the cause and effect kapag ito ang pinili ko? Pero sa huli, lagi mo isipin na ang desisyon mo ay pinakamabuti para sa lahat. So, win ka at win din naman kung sino yung mga taong nasa paligid. Ayan. Napakahalaga niyan. Napakahalaga niyan. Abangan nyo yung para sa 30 years old mamaya. Finally, number 10. Hindi pa huli ang lahat. Oo naman. Oo naman, hindi pa huli ang lahat. Yan. Kung may isang bagay na gusto mo or ipaalala sa isang 25 years old na sarili mo, ito ay ang katotohanan na sa maraming pagkakataon, marami ang darating sa buhay mo. So marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Kaya now that you are 50, oo, sa 25, di ba 25 years na ang lumipas muli or lumipas na. So sa 25 years old na yon, hanggang nag-50 ka, maraming dumaan sa'yo. Maraming dumaan.
Pero isa ang importante, natuto ka. Natuto ka, whether it's a bad idea or a better idea, natuto ka. Yung learning noon, hindi mo yon matatawaran. Kaya nga, di ba, ang isang tao, mas nagiging valuable siya sa pagdaan ng panahon kasi marami na siyang karanasan. Diba, pag nag-a-apply tayo ng trabaho, tinitingnan ng mga employer yung resume natin. Gaano katagal nagtrabaho, ano yung mga naging trabaho mo, ano yung mga dinaanan mo. Dahil dyan sinusukat sa mga experiences na yan kung gaano ka nakahusay sa buhay o sa trabaho na meron ka. The same thing, sa buhay natin, gaano ka na ba katagal nabubuhay sa mundong ito? At sa buhay na yan, ano na ang mga narating mo? Ano na yung mga na-experience mo? O napagdaanan mo? Paano ka napatibay ng buhay na ito? Ayan, yung mga bagay na bilang 50s, naranasan na namin. At nalaman na namin na iyon pala yun. Pero dahil dumadaan ang buhay, dumadaan ang panahon, dumadaan ang bawat taon, hindi pa rin ito ang talagang dulo ng aming buhay. Bilang 50s, another milestone ito sa amin, another journey, another phase ng buhay namin na kailangan namin harapin at maging masaya pa sa buhay na ito. O, bago ako matapos, para sa mga 30 years old dyan, eto na ang tips ko. Sa mga 30 years old na mga kababaihan namin, sa murang edad na 30 years old, kailangan nyo ng pahalagahan ang inyong period. Oo, narinig mo ako ng totoo at tama. Period or menstrual cycle. Bakit? Sa simula ng age na ito, or dito sa age na to, nagsisimula na ang pagbabago ng hormones, pagbabago ng mga bagay-bagay sa ating buhay bilang babae. Nandiyan yung nagkakaroon na tayo ng pre-menopausal na mga signs, hindi natin namamalayan. Kaya dapat sa edad na 30, nagbibigay ka na ng panahon at tamang nutrisyon sa iyong katawan. Nabibigyan mo siya ng sapat na pahinga at nabibigyan mo siya ng mga tamang vitamina para pagdating ng 40 ka na hanggang maging 50 ka na, naka-prepare ka na. Hindi ka na mahihirapan pa. Yan. So, yung mga supplements, as early as 30 years old, kailangang i-take mo na yan. Yung mga vitamina na nakakatulong para magpalakas ng stamina, para sa 30 years old, 40 years old, gawin nyo na yan. Kami na 50 na, although hindi pa huli ang lahat. Pero ito yung mga bagay na sana, naging aware kami noon. Para ngayon, sana, mas maganda pa yung pakiramdam namin. Although, hindi pa naman huli ang lahat. Yan. Pero sinasabi natin sa ating sarili lagi na bigyan natin ng pagkakataon muli ang sarili natin na patibayin ito spiritually, mentally, at lalo na syempre physically. And most of all, spiritually. Ayan. So, yan lamang po ang binahagi niya natin ngayong araw na to. Mga 10 mga bagay na sana, ayan, alam na natin nung tayo ay 25 years old na. So, sa buhay natin, no, hindi naman tayo kailangan na, alam niyo yun, maging perfecto. Ang kailangan natin ngayon ay yung awareness na habang nangyayari ang mga bagay na nasa harapan natin, paano natin to haharapin? Paano natin to bibigyan ng solusyon? Yan. Bawa mga problema, ay, ito ang problema. Yung huminto ka sandali, di ba? Stop, and then look, ano ba yung nangyayari? O ito yung nangyayari, ano ba yung pwedeng gawin? So, meron tayong laging option A, option B. Kung walang pwedeng gawin na A and B, meron pang C. So, maraming mga options na pwedeng sa bandang huli, ayun pala ang magiging pinaka magandang solusyon para tayo ay makinabang. Mas makinabang, hindi lamang sa age na yon, kung hindi sa age pa na darating. Hindi ba ganun din sa kalusugan? Kapag iniingatan mo ang kalusugan mo, 20s ka pa lang, 30s ka pa lang, syempre pa, hahaba ang iyong buhay. At makikinabang ka dyan dahil, syempre pa, pag malusog ka. Wala kang iniintindi o iniindang mga anumang sakit. So, yun lamang po. Ayan, kung ikaw ay 20s, 30s pa lamang, tandaan mo na ang buhay ay, nasabi ko na to kanina, hindi kailang perfecto. Ang mahalaga ay patuloy kang
natututo at lumalago at lumalawak ang iyong perception. Sumusubo ka, oo. Pero aware ka na sa pagsubok mo, lagi ka, alam mo na win ka at win din yung mga tao sa paligid mo. At ikaw naman na nasa 40s or 50s na katulad ko, tandaan mo rin na hindi pa huli ang lahat para magsimula ng buong chapter ng buhay. Dahil minsan ang tunay na adventure ng buhay, alam mo yun, nagsisimula kapag akala natin tapos na ang lahat. O, di ba? Ang ganda niyan, di ba? At syempre, kung nagustuhan mo itong video na ito, ayan, please like, share, at subscribe ka naman dyan para matulungan mo ako na mag-grow ang ating channel. Ayan. Maraming pong salamat para sa lahat ng mga ka-crazy at 50 namin dyan, mga kabady namin dyan, mga magaganda naming viewers dyan. Salamat po. Sana po ay may natututunan kayo sa ating pag-uusap at kwentuhan dito po sa ating channel. At dito rin nakikita natin ang mga realization ng buhay natin. Ayan. Na sana ang buhay natin ay mas maging matatag pa, diba? Natuturoan natin ang mas bata sa atin at natututo tayo sa bawat isa. Ayan. Sana po wag po kayong mahiyang mag-comment dyan. Mag-like na rin at syempre, pakisuyo rin po na mag-subscribe at i-share din po ang video na mga pwede nyo pong mapanood pa dito sa ating channel. Sa huli, wag po tayong makalimot na uminom ng supplements, vitamins, maintenance natin, mag-exercise, at ganun din, lagi po tayong maging maganda sana ang ating tulog para maging mas maganda rin ang ating gising. Ayan, maraming po salamat. Hindi ko po makakalimutan, stay maganda, inside out. Bye-bye!